Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago ko po umpisahan ang video na ito, nais ko po munang magpasalamat sa Panginoon na siya ang kumabay sa akin sa pagbibideo ko sa mga taong nakasalumuha ko sa 49 days na pagbibideo. Maraming salamat po, Lord. Ang tanong po, ano ang kwento ng pag-ahon na gusto mong mangyari sa 2025? Ang kwento po ng pag-ahon na gusto kong mangyari sa taong 2025 ay simple lang po. Ang makasama ko po ng matagal ang lahat na mahal ko sa buhay. Kasi sila lang naman po ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa buhay. Kahit nahihirapan po kami sa pinansyal at iba pang pangangailangan sa buhay. At hiling ko lang po sana tuloy-tuloy po gumaling ang anak ko na may sakit sa puso at tuloy-tuloy lang po sa pag-ahon sa buhay. Ang nais ko lang po mangyari sa taong 2025 ay makaahon na po ang lahat sa kahirapan at magkaroon na po ng hanap buhay para may pagkukunan sila ng makakain sa araw-araw at magpatuloy lang po sa agos ng buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Maraming salamat po. God bless you po sa ating lahat. Sa mga bumubuo ng Ahon Mahirap Challenge 49. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil sa inyo, nagkaroon po kami ng pag-asa sa buhay na gawin ang challenge na ito. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Kahit gaano kabigat ang nagdaan na mga problema, tandaan na darating din ang oras na matatapos ito at masasabi mo rin talaga ang thank you Lord. Ipinapakita dito na ang tunay na pag-ahon ay nasa paglaban at pagtutuwid ng ating mga hakbangin. At kahit simpleng mamamayan lang po ako, gumagawa ng kabutihan sa kapwa dahil ito ang tunay na tagumpay at pag-ahon sa buhay, ang tumulong ng walang kapalit sa kapwa. Sa darating na 2025, dalangin ko na punuin kami ng biyaya, siksik, liglig upang makatulong din o sa ibang tao nangangailangan. Nagagawa po ito sa pamamagitan ng sama-sama, tulong-tulong, yakap pangarap, ahon mahirap. Maraming salamat. Kaya po kung mapapala rin po ako sa challenge na ito, yung mapapanalunan ko po ay willing po ako sa kanilang tumulong para po kahit papano mapunan po ang kanilang pangangailangan sa kanilang mga pangangailangan sa buhay. Kahit papano po maabutan ko po sila ng biyaya na galing sa taas sa Panginoon na ipinag-aloob sa akin. Maraming salamat. Tulad na lang po sa tatlo ko na interview na talagang na-inspire po ako sa kanilang kwento sa buhay. Lalo na si Ate Leia na nawala ng asawa, 2 anak sa isang trahedya na sobrang nagbigay sa kanya ng sama ng loob. Pero ang sabi ko lang po sa kanya na patuloy lang po niya ang buhay kasi may 2 anak pa po siyang naiwan ng kanyang asawa. At magpatuloy lang po siya sa buhay para sa kanyang 2 anak. Bagamat masakit man po ang nangyari sa kanyang buhay, nawa po'y makayanan niya po at may tumulong po sa kanya na magkaroon siya. Ang hiling lang po niya sa akin sa kanyang video ay magkaroon siya ng munting sari-sari store ulit. Kasi yun lang po ang mapagkukunan niya ng hanap buhay. Dahil wala na po siyang asawa. Ganon din po kay Tate Elmer na nagtitinda ng bimpo, medyas at iba pa na pasuportahan niya po ang kanyang asawa na may sakit. Kasi sa gamutan po ay napakamahal ng mga gamot na iniinom ng kanyang asawa. Lalo na kay Nanay Gloria na nakilala ko sa isang fast food chain sa edad na
70 plus ay kaya niya pa rin po makipagsabayan sa mga kapwa niya crew na mga medyo bata-bata na sa kanyang edad. Kaya sumasaludo po ako sa kanilang tatlo dahil alam ko po na ginagawa nila ang lahat para sa kanilang mga mahal sa buhay. At syempre, sa ating pag-aaral, dapat unahin natin magpasalamat sa Panginoon dahil siya ang naging gabay natin sa araw-araw ng mga gawain para sa pag-ahon natin sa buhay. At magdasal, magpasalamat sa Kanya sa mga biyayang pinagkaloob na sa atin. Maraming salamat po. Sama-sama, tulong-tulong, yakap pangarap, ahon mahirap. Yehey!